day, this is Philippine Navy LMS Philippines. Come in. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. 3 barkong pandigma ng China pumasok sa Zamboanga. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagulat ang mga residente sa Zamboanga at mga Pilipino na sakay ng isang transport vessel, matapos mamataan ang naglalakihang barkong pandigma ng China sa kanilang karagatan, namataan ang 3 Chinese warship na pumasok sa karagatan ng Zamboanga Peninsula. At nakuhanan nga ito ng actual video ng isa sa mga Pinoy na nakasakay sa isang transport vessel. Chinese Navy warship, Golden Dorsey 80 day, this is Philippine Navy LMS Philippines. Come in. Roger, Aquarius are your last port, and your next port of call, over. Next port of call, over. Dalian, China, correct? Correct. ETA, sir, ETA Dalian. Chinese Navy warship number 83, this is Philippine Navy LMS Philippines. Coming over? I'm sorry to tell you that this area that information over. Copy on that, sir. What is your intention, sir? What is your intention on this side, over? Please reach your message, over. Roger, sir. What is your intention in this? What is your intention? Peaceful navigation in this area, over. Normal navigation, correct? This is Philippine Navy. Station Chinese warship ka na lang. Kasi post mo, wala na, sumasalakay na sa Pilipinas. Mga Chinese, di pa nakasagot sa radyo. Gagot ng mga Chinese na to. Bansa yung isang sabog yan. Ayun, nasaan na sila yun? Dito na sa Zamboanga. Pilipinas na ito eh. Punta na lang yan. Nandito ba naman eh? Pantadaro mga kanto. Daw, kung matatapang kayo, pamasyal kayo sa Basilan. Nakikita nyo. Dito na sa Zamboanga, mga tropa. Wala na tayo ng buhay naman eh. 3 po sila. Maririnig natin na tila nag-radio challenge na ang ating Philippine Navy sa 3 Chinese warship, subalit wala kang maririnig na malinaw na sagot matapos tanungin sila kung ano ang intensyon ng kanilang pagpasok sa ating karagatan. Ibig sabihin lamang ay hindi pinapansin ng mga Chinese warship ang isinagawang radio challenge ng Philippine Navy, kahit na sila ay ilegal nang pumasok sa pinakaloob ng karagatan ng Pilipinas. Hihintayin pa natin ang opisyal na pahayag ng Philippine Navy tungkol sa insidenteng ito. Dahil ito ay delikado at malaking banta sa seguridad ng Pilipinas, ganito na lamang kakapal ang mukha ng China para pasukin ng walang paalam ang teritoryo ng Pilipinas, kaya't kailangan gawa na ng hakbang ito ng ating gobyerno at hukbong dagat ng Pilipinas. Target ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng regular na maritime exercises ang US at Japan Coast Guard sa karagatang sakop ng Pilipinas at madalas na bumisita sa bansa. Ito ay para maipakita ang kanilang commitment bilang mga kaalyado na tutulong sa pagpapanatili ng malaya at ligtas na West Philippine Sea, ayon sa PCG. Kabilang ang US at Japan Coast Guard sa unang nagpatibay ng kanilang pagtalima sa pagpapanatili sa regional waters, na ligtas mula sa pagharap sa umiigting pang pagiging agresibo ng China sa pag-iit ng claims nito sa halos buong disputed waters. Ginawa ng PCG, US Coast Guard at Japan Coast Guard ang pagpapahayag ng kanilang commitment sa 21st Shangri-La Dialogue Defense Summit na ginanap sa Singapore mula ika-31 ng Mayo hanggang ika-2 ng Hunyo. Idinaos ang naturang security conference laban sa pagpapatupad ng China ng fishing ban sa pinag-aagawang karagatan hanggang sa ika-16 ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Gayon din ang direktiba ng China na nag-aatas sa kanilang Coast Guard na ikulong ang mga dayuhang trespasser sa kanilang inaangking karagatan sa loob ng 60 araw ng walang paglilitis. Samantala,
Hinimok naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang USCG at JCG, na bumalangkas ng mga bagong paraan para matugunan ang umuusbong na bagong mga banta sa high seas kabilang ang restrictions ng China, sa paglalayag ng mga banyagang barko sa kanilang self-declared boundary. Inihayag ni Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., na maraming mga bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas at kahandaang tumulong sa ating bansa kaugnay sa mga isyu sa West Philippine Sea. Ito ang ibinalita ng pinuno ng hukbong sandatahan kasunod ng kanyang pakikipagpulong sa kanyang mga foreign counterpart sa sidelines ng 2024 Shangri-La Dialogue sa Singapore. Aniya, maraming mga bansa na lumahok din sa naturang aktibidad ang nagpahayag ng kagustuhan na makipagpulong sa Pilipinas hinggil sa nasabing usapin, bagay na nakakatuwa aniya sapagkat nangangahulugan lamang ito na maraming mga bansa mula sa iba't ibang panig ng daigdig ang interesadong tumulong at magbigay ng assistance at suporta sa Pilipinas kaugnay sa mga banta at pagsubok na kinakaharap ngayon ng bansa sa naturang pinag-aagawang bahagi ng karagatan. Ayon kay General Bronner, malaki rin aniya ang kanyang ikinagulat na maging ang mga European countries ay nagpahayag din ng interes ukol dito. Maaari aniyang magpaabot ng assistance ang naturang mga bansa sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga joint exercises, training, at joint operation kasama ang ating bansa. Samantala, bukod dito ay inihayag din ni Bronner na maaari rin aniyang tumulong ang mga ito sa pagde-develop pa sa military capacity ng ating bansa. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson para sa West Philippine Sea, na walang common sense ang China sa pagharang sa mission vessel na nagdadala ng mga pagkain at medical supplies para sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa Ayungin Shoal sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. As we can see from the Philippine side, sir, the Chinese did something, really did something. So, and then we did not publicize it, not ahead, pero at least shortly after, unlike previous incidents, sir. So, are we changing the strategy of the Philippines, sir? Kasi before, we normally announce it publicly, sir, right after, or ano po, may ganito na, sir. The thrust is still transparency. The video will show that the ICAD activities are all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appeared there is all food stuff. The measured transparency approach is still there. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.